Hey, God's morning po mga kapatid. Today is Monday, no? At ngayon po araw ng Monday, muli tayo nagpapatuloy sa ating daily devotion. At ngayon po araw na ito, tayo naman po ay dadako sa talata mula po sa Mark 8, no? O Mark chapter 8 verse 35. Dito po ay pamagatan po natin the price of purpose, no? What it means to lose your life, no? Malimit nating papakinggan po ang bahaging ito. You need to lose your life, no? Ano nga ba itong price of purpose? It's a common, lalo na kung tayo po ay nag-a-attend ng church, no? Lalo na kung tayo ay ma-attend ng Bible study. No? Mamaya nga po pala, no, ay meron ulit kaming Bible study alas 8 ng gabi, no? At kami po ay nasa Genesis chapter ano ba tayo? 9 or 10, no? Genesis chapter 10 na po kami. At kung nais niyo hong makilahok, maaari niyo na hong basahin ang talatang ito. At ngayon, balik na ho tayo sa topic natin, tungkol po dito sa Mark chapter 8 verse 35. At patunguhan po natin ang talatang ito. Ngayon pong araw ng Lunes, January 12, 2026, ay tayo po ay muling sasamahan ng aking partner para pag-usapan po natin itong the price of purpose, what it means to lose your life. At ngayon po, ay sa ating panimula, tayo po ay sasamahan ng aking partner para sa pagbabasa. Pangunahan tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Mark 8 verse 35. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po muli sa panibagong umaga na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa proteksyon, kaligtasan, at kagandahan ng katawan na ipagkakaloob mo sa amin ngayong maghapon. Samahan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang matutunang itong aming pag-aaralang salita at ito ay tungin mo sa aming puso at isipan at maibahagi din sa iba. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng magandang kalusugan upang nang sa ganun tupad namin, Panginoon, magawa namin ang mga dapat namin gawin ngayong maghapon. Maraming salamat, Panginoon. At ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Purihin ating Panginoon Diyos. At dito po sa ating bahagi ng ating talata, ay babasahin ko po ulit ito sa Amplified Version dahil doon po natin tingnan in the lens kung ano nga ba talaga ang sinasabi nito, talatang ito. At sabi po doon sa Amplified Version, for whoever wishes to save his life, sabihin in this world, will eventually lose it. Mawawala ito through death, sabi doon. But whoever loses his life in this world for the sake of our Lord Jesus Christ and the Gospels will save it. No? Nga ba ito? From the consequence of sin and separation from God. No? Napakahalaga nating makita. Bakit nga ba meron mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos sa social media, katulad nito, no? O sa lansangan, o anumang bahagi ng mundo? Bakit nga ba sila nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos? At bakit tayo ay dapat maging katulad din nila na nagbabahagi natin ng salita ng ating Panginoon Diyos? Dito po sa yung ito, ang ating Panginoong Hesus ay ibinahagi niya ito kasama ang kanyang mga alagad, para mabigyan lang natin ng background. Ito yung turning point na kung saan ay malapit na siya sa matapos yung kanyang ministry, yung ministry ng ating Panginoong Hesus. Alam niya na papunta na siya sa Jerusalem na magsasuffer, at yan na po yung pagpunta niya sa krus at mamamatay. Tunghayan po natin yon. Sabi doon, di ba, sa Mark 8 verse 31.
Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang nangyari sa kanya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding paghihirap. Siya'y itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pare at mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y ipapapatay ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Amen. No? Sabi nga, imagine din natin ito. Sinabi na ating Panginoong Hesus, no, sa mga taong sumusunod sa Kanya, o kaya yung mga followers by that time, no, na mamamatay na siya. Ano ho? At itong mga taong ito, umaasa sila po ng revolution, no, ng political revolution, umaasa na magiging hari siya, no, parang maluluklok siya. Katulad ng nangyari kay David, katulad ng nangyari kay Haring Solomon. Ano ho? Yan po yung inaasahan nila by the time. Tapos biglang ito sinabi ng Panginoon, no ho, doon sa verse 34, no, pag binalikan po natin yun, sinabi niya doon, kung gusto ninyo sumunod sa akin, kailangan ninyong kalimutan ang sarili ninyo, no, at pasanin ang krus ninyo at sumunod sa akin, no ho. At ganoon, no, parang sa buhay natin parang ganoon din eh, no. Kung gusto mo talaga maglingkod sa Panginoon o kung gusto mo talaga mabago ang buhay mo, kinakailangan mo sumunod sa Panginoon. Ayoko nun, pastor, parang ang hirap umattend sa Bible study. Parang ang hirap umattend ang hirap yung lagi nagpe-pray. Ang hirap nung tulungan mo yung kapwa mo. Parang ako muna, parang siguro pag pinatama mo ako sa loto, no, nako. Yun po ang mga kalimitan na nasa isip ng nakararami, no? Mga bagay na ako muna, no? Pero dito sa yugtong ito, anong abay sinasabi sa atin ng Panginoon, no? Parang teka, anong krus yan? Parang ganun. Teka, akala ko ba glory, no? Kaya nga dito pumapasok yung talatang binasa natin, no? Yung Mark 8 verse 35, no? Hindi lang po ito basta invitation, kundi challenge. Kaya makikita natin, Christian life is a challenge to life. He will change you from glory to glory. Kaya nga po sinasabi ng ating Panginoong Hesus na yung pagiging alagad niya, o pagiging alagad ng ating Panginoong Hesus, hindi lang good vibes at miracles. May cause. May price or purpose. Kaya nga ang tanong dito, ano bang mas mahalaga sa inyo? Ang temporary security at comfort ng mundong ito o ang eternal reward na naghihintay sa iyo sa kaharian ng Diyos? Ang buhay natin ay sumasalamin o humaharap saan mang yugto ng buhay natin. Yan ang kinaharap natin. At yan ang katanungan na kailangan nating sagutin sa bawat yugto. At sa umagang ito, maaaring humarap tayo sa tanong na yan. Are we based on temporary security at comfort ng mundong ito? O ang eternal reward na naghihintay sa iyo sa kaharian ng Diyos? Imagine natin at pag lagi nating pag naglingkod tayo, hindi laging ma-highlights tayo. Hindi. Kalimitan, yung mga taong natulungan mo, makakalimutan ka. Hindi ka na nila maaalala. Pero it's good. Kasi may Diyos tayo na tumitingin. May mga tao sa buhay na maghihila sa iyo at huwag mong hayaan yan. Because the real purpose of our life is to serve our God. Yes, you serve His people. At hindi yan kailanman, minsan, maraming tao sa buhay natin that they will forget you. Kaya nga dapat maging handa ka. That is the cross in life. Huwag tayo umasa sa temporary security. Appraisal lang. So, yes, it's good. Na minsan, nababanggit ka, pero darating ang panahon, malilimutan ka. Ito ang background na dapat nating tandaan para mas maintindihan natin ang bigat ng talata natin ngayon. Hindi lang ito verse. Tawag para sa radical discipleship. Kaya nga, sa buhay natin, maraming gusto nating tulungan pero ayaw nilang tulungan yung sarili nila because they are focusing only to the temporary security and comfort ng mundong ito. Kaya nga tayo patuloy na pinatatatag at pinaalalahan ng Panginoon. At truth
to see the truth behind this. Sabi nga doon, losing to gain, di ba? Sa binasa natin kanina. It's a losing to gain, ang gospel. At ito yung logic ng ating Panginoong Jesus. Sinabi niya na doon, di ba? Kung gusto mong isave ang sarili mong buhay dito sa mundo ito, mawawalan ka nito. Pero kung isusurrender mo, sabi niya doon, ang buhay mo para sa ating Panginoong Kristo at sa salita ng Panginoon Diyos, sa Biblia, pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, anong sabi? Eternal life ang kapalit. Parang paradox, di ba? Pero ito ang drive mat ng kaharian o kingdom of God. Sabi nga, sinabi rin nga po yan sa John chapter 12 verse 25. Ito po yung sabi natin po ng Jesus. Ang taong nagpapahalaga sa sarili lamang niya ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga ng kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kasi di ba, marami na ang panalangin, Lord, pag pinatama mo ko sa loto, Lord, pag pinayaman mo ko, Lord, pag pinaganda mo yung karir ko, pag binigyan mo ako ng trabaho, gagawin ko ito, gagawin ko yan. Pero because of the circumstances and you are relying to this world, you will fail. Hindi mo na magagawa kung ano yung pinangako mo sa Panginoon. At you are now concentrating to this world. Kaya nga, sabi nga, ang nagmamahal sa buhay ninyo dito ay mawawalan ng buhay. Pero hindi nagpapahalaga sa buhay niya dito, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang literal na mamamatay, pero dying to self. Yan po ang purpose na gusto ng Panginoon at ninanais ng Panginoon. Kaya nga sabi niya doon sa Luke chapter 9 verse 23, no? Ang sabi po niya doon ay ito. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. You need to deny yourself. You need to carry your cross. Ito yung pagharap natin sa buhay. Ito yung paano natin hinaharap ang buhay. Hinaharap ba natin ito in the lens of cross? Ibig sabihin nun na pinagtagumpayan na ng ating Panginoong Kristo ito, na dinadala natin ito, kasama natin ang Panginoong Jesus na pinagtagumpayan niya sa cross. Ano yun? Ang kahihiyan, ang kahirapan, sakit, karamdaman. Naniniwala ba tayo in the lens of that? Ibig sabihin, inuuna ba natin yung will ng ating Panginoong Diyos kaysa sa sariling plano, comfort, o ambisyon natin? O nandun yung Lord, pag pinagpala mo ko. Sabi nga, the moment na tinanggap mo ang ating Panginoon sa Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, pinagpala ka na. Why? Kasi you turn your life sa nagtagumpay sa mundong ito, kay Jesus Christ. Di ba? Ibig sabihin, itinuon mo na yung paningin sa Kanya doon sa nagtagumpay. Pero kung nakatuon ka pa rin sa mundong ito, kung ano yung wala sa'yo, ano ang kulang sa'yo, again, babalik si Satan sa'yo to accuse again. Bakit? He's accuser. Ibabalik ka ulit niya. Di ba? Kahapon lang, ganito ang ginawa mo. Di ba? Nung isang araw lang, ganito ang ginawa mo. Di ba? Isang taon, ganito ang ginawa mo. At hihilahin ka niya pabalik sa kasalanan para malayo ka sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga sinabi niya doon, di ba? For my sake and the gospel. Ginagawa ba natin ang lahat ng ito for the glory of Christ at sa salita ng Panginoon Diyos? O ginagawa mo mga bagay yan para mapa-attend mo sila sa church, at, di ba? And to another purpose. Okay lang na mapunta sila sa ibang church. Basta mahalaga, nagpapatuloy sila. Okay lang na hindi
Hindi kalimutan ka nila. Basta malaga, nagpapatuloy sila. Hindi nakabase sa'yo ang gospel, kundi nakabase sa Kanya, kay Kristo. Hindi lang basta sacrifice. May direction ang pag-surrender natin. At para kay Jesus, at sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon Diyos. Dahil kung hindi, baka maging martyr complex lang o self-pity ang pananampalataya ng isang Kristiyano. Sabi nga diba sa Colossians chapter 3 verse 23 of 24. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Amen. That's it. Gawin natin ito na may paglilingkod sa Kanya. Hindi dahil sa kung ano ibabalik ng mga tao. Kasi sabihin pa natin, wala kayong utang na loob. Hindi po natin kailangan. Because we're serving to God. God sees kung ano yung ginagawa natin. It's a mission to God. Hindi ka ilalagay ng Panginoon Diyos sa sitwasyon mo na kung saan nandyan ka. Para sisihin mo yung sarili mo, sisihin mo yung kapwa mo, o sino pa man. Dahil kung nakikita mo ang purpose ng Panginoon Diyos, you will see His purpose. You still praise Him. Even kahit na hindi ka mapansin ng mundo ito. Sabi nga, huwag ka magpapansin sa mundo ito. No? Puro disappointment lang ang makikita mo. Doon ka magpapansin kay Lord. Gawin mo yung pinagagawa niya. At sa mga taong natulungan mo, kalimutan mo yan. Do it. Lord, salamat. Nagawa ko ito. Hindi dahil sa lakas ko, kundi dahil sa iyo. Natandaan natin, maaari tayong magkasala. Kung ganun, ang attitude natin. Katulad ng mundong ito, there's consequences of sin. Kaya nga pinagkakalob sa atin ng Panginoon ang eternal security. Minsan, the word na pagkalugi ng buhay sa mundong ito ay temporary loss. For example, persecution, rejection. Di ba sa mundong ito? Lord, bakit gano'n? Kung kailan pa ako sumunod sa iyo? No? Saka nangyari ito. May mga persecution, may mga rejection. Tandaan natin, hindi po mawawala ng kabuluhan yan kung nakatuon tayo sa Panginoon. Dahil nandun yung pagliligtas. At ang pagliligtas na ito ay kalayaan sa kasalanan at reconciliation sa ating Panginoon Diyos. Diba? Sabi sa atin ng Romans 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. For the wages of sin is death, but the gift of eternal life is through our Lord Jesus Christ. Kaya nga nandiyan ang ating Panginoong Kristo. At anumang kasalanan, maliit man yan o malaki, parehas yan. Kaya we need Christ. Lahat tayo, kailangan natin siya. Kaya alisin na natin yung mga bad attitudes natin o bad habits natin. Yung takot tayo, ano ba yung mga bad habits natin? Parang minsan takot tayo mawalan ng control. No? Sa mga bagay, sa pamilya natin, sa negosyo natin, sa sarili natin. Minsan takot tayo mawalan ng control. Ayaw nating mag-risk para sa ating Panginoong Jesus. Yan ang po ibig sabihin nun. At baka mawala yung ating career, o baka mawala yung ating relasyon. Minsan ayaw natin itama yung relationship natin. Minsan ayaw natin itama yung career natin. Alam niyo yung intention to correct our correction is enough sa ating Panginoong Diyos. Siya magli-lead sa'yo para maitama mo yan.
Kaya nga, dito, pinatutungkulan ng Panginoon about the eternal security ay dapat mas greater than earthly safety. Kasi minsan, natin ako, secure ko muna ang sarili ko. Di ba, minsan, secured ka na naman, di ba? Kaya, okay na yan. Nagawin mo yung mga bagay na yan. Kasi secured ka na eh. Wala ka na inisip, wala ka na pinag-aaral. Kaya nga, pagka ikaw may pinag-aaral pa, hindi ka pa pwede maglingkod. And that is bad attitude. That is misconception ng mga taong, excuse me po, na nagnanais maglingkod sa Panginoon Diyos o naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Takot mawala ng control. Ano pa? Materialism at self-preservation. Yung basta secure na ako, no? Pero yung secure na sa pera, secure na yung bahay niya, at meron na rin siyang retirement plan, no? Bahala na si God sa iba. Ako naman, okay na Lord, okay na ako eh. Kayo na lang dyan. Tandaan po natin, alam ba natin, nakasalanan ng pagiging makasarili? Tunghayan po natin yan. Luke 12, verse 15 hanggang 21. Yan, hanggang 21. Basahin natin yan. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. 16. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umagani ng sagana sa kanyang bukiri. Kaya't sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang mga ari-arian. Pagkatapos ay sinabi ko sa aking sarili, marami ka ngang naipon para sa mahabang panahon kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito ay babawiin ko ang buhay mo. Ganito, kanino ngayon mapapunta ang inilaan mo sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang mag-iipon ng kanyang kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Amen. Nakita natin? Hindi na kailangan explain, no? It's self-explanatory. Self-explanatory sa mga naghahangad ng materialism sa mundo ito. Ano pa? Religious hypocrisy. Dami po niyan yan. Para bang church-goer ako, pero secret lang yung faith ko sa trabaho, sa school, sa mga taong nakakalubilo kung makamundo, no? Kaya nga, di ba, dyan papasok, tell me who your friends are and I will tell you who you are. And that is religious hypocrisy. Pagiging ashamed of the gospel. At yan po ang kalaban nila. Isang kalaban sa sarili natin na dapat nating alisin. Do not be afraid of the gospel. Do not be afraid to share the gospel of God to anyone. Diba sabi sa atin ng Mark 8 verse 38? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya ko rin kayo ng anak ng tao pagparito niya sa taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Amen. So, hindi po ba? Yan ang dapat nating tayuan. Natin kaya. Minsan ano pa, yung fear of persecution. No? Ano po yun? Hindi ako hindi ako magbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. No? Sa TikTok, sa FB, baka makancel ako. No? Ibig sabihin, baka kung ano yung tingin sa akin ng mga kaibigan ko. No? Baka, ano pa mga cancel in life, no? Pagka nakikita ka na nag-share ng gospel sa iba. O baka sabihin nila, napakabanal naman ng taong ito. No? Parang ang hirap lapitan, no?
hindi na kita ma-reach, no? Parang gano'n. Kasi nagbabahagi ka na ng salita ng Panginoon Diyos. No? Marami ang natatakot pa rin na ibahagi. O kaya, may nakita kang kapitbahay mo, dumaan, attend ka naman sa church namin. O kaya, kaibigan mo, attend ka naman sa church namin. O attend ka naman sa Bible study namin. Ano ho? And, minsan, natatakot tayong gawin ng mga bagay niyan, lalo na sa mga taong kasama natin sa kalukuhan, ng buhay natin, no? Mas madali nating ibahagi ang kalukuhan kaysa sa salita ng Panginoon Diyos. Pero tandaan po natin, kung ating mapagtatagumpayan po yan, the fear of persecution, may reward po sa atin ng Panginoon Diyos. At tinatawag po yung crown of life. Tungayin po natin yan, di ba? Sabi ng Panginoon, James chapter 1 verse 12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. So, yan po yan. Kaya nga po, mga kapatid, for this year, 2026, muling paalala po, gawin po natin ang pag-surrender natin sa Panginoon everyday. Daily surrender. Lagi po tayong manalangin. Manalangin natin mga bagay na dapat nating i-keep up. Dapat na siya masunod sa buhay natin. Maging career man yan, pride man yan, o maaaring toxic relationship. Surrender natin kay Lord. At patuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Hindi natin kailangan ma-highlight sa mga taong ito. Let's serve in secret sa kanila. Tulungan natin yung mga nangangailangan. Na hindi na natin kailangan ng mag-social media post. Na natulungan natin ito. Siya ay parang ganun, di ba? Tandaan po natin. Maaring mawala ang buhay mo, pero tandaan mo, hindi pwedeng hindi yan nakita ng Panginoon Diyos. Dahil anuman iniisip pa lang natin, ay nakikita na ng Panginoon Diyos. Di ba? Sabi nga sa atin sa Matthew 6, verse 4. Gawin mong lihim ang iyong paglilimos at ang Ama na nakakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Amen. Yan po. No? Siya po ang magbibigay ng gantimpala ang ating Ama na nasa langit. Kaya po nakikita ng Panginoon. Ano man ang ginagawa natin, huwag nating gawing motibo yung tutulungan ko ito kasi mayaman ito eh. Pagka natulungan ko ito, babalik ito sa akin. No? Serve in secret. Huwag tayong tumingin sa katatayuan ng isang tao. Okay, tutulungan ko ito. Kasi dadami ang follower ko sa Facebook pag binost ko ito. No? Again, hindi naman masama mag-post kung ang intention natin is to help these people. Pero kung ang intention natin ito maging popular o monetize, medyo iba na yung direction natin noon. Ano ho? Sabi nga again, for the intention itself, no, maaring maging holistic pa rin yan. Kasi kung halimbawa, magkaroon ka rin naman ng monetization, kung itutulong mo din naman sa iba. Pero lagi nating tatandaan, mahirap magmalaki sa Panginoon Diyos sa mga bagay na ipapagawa niya. Dahil kailanman, hindi magkukulang ang Diyos. Bago pa man mangyari sa buhay mo ang isang bahagi, alam na ng Panginoon Diyos na magkukulang ka. Na hindi mo magagawa. Kasi nagre-rely ka doon sa material things sa mundo ito. Pero pag nag-rely ka sa Panginoon Diyos, hindi mo alam na gagawa mo na. Kaya nga maging matapang tayo. We need to be bold sa pagpapakalat ng gospel. Kahit minsan parang awkward, share natin ang ating Panginoon Jesus. Lalo na sa mga Gen Z na mga tao ngayon. Share natin. Minsan, you need to lose your coolness. Pero mahalaga nun, naging bahagi ka to save a soul of a person. Diba sabi nga sa atin sa Romans chapter 1 verse 16.
Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo, gayon din naman sa mga Griego. O mga Hentil, sa atin. No? Huwag natin kaya. Kaya mamaya, attend ka na ng Bible study. No? Invited po kayo. PM lang po kayo sa amin. No? O kung gusto nyo pong umattend, i-add po namin kayo sa aming GC. No? Masaya po ang pag-aaral natin. No? Dahil masarap po ang pag-aralan ng salita ng Panginoon Diyos. Ay nako. Try mo lang. No? Pag inanto ka, tulog ka. Pero I doubt na makakatulog ka. No? Kasi masarap po ang pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. No? You need to trust God's plan. Kailangan po nating panghawakan yun. Kung feeling mo na parang nalulugi ka, no, sa pagiging Kristiyano, example, hindi ka na nakikiin sa kalukuhan, tandaan mo, ang last laugh ay kay God. Sabi nga, ang huling halakhak ay kay Lord. Lagi natin tandaan yan. Diba? Sabi nga sa atin sa Galatians chapter 6 verse 9, Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. yes, tayo ay ani. Kaya nga, ang last laugh, ang huling halakhak ay kay God. Kaya nga mga kapatid, bilang pagtatapos, ang pagkawala ng buhay natin para sa ating Panginoon Jesus ay hindi talaga kawalan. Sabi, it's a trade-up para sa eternal glory. Diba? Tungayin natin yan for the last verse. 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinadanas namin. Ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Yan. Tandaan natin, may purpose ang lahat ng pinagdadaanan natin. Maging karamdaman, o namang kakulangan sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, we are blessed. At ang kapalit ng ating mga paghihirap na ito, kung tayo may mga pinagdadaanan, ay mismo ang ating Panginoon Jesus. Kaya lagi natin tatandaan, sinabi nga ng isang pastor ng Lutheran, noong panahon po panahon ni Hitler, siya po isa sa mga tumutulig sa kay Hitler, ng 1835 o 1935, something yan. Sinabi po ni Dietrich Bonhoeffer, isa sa mga popular na theologians. Sabi nga po nun si Dietrich Bonhoeffer, when Christ calls a man, He bids him come and die. Kaya nga, kung ikaw ay tinawag na ng Panginoon sa Kristo, andun na tayo. Kaya hindi na tayo natatakot mamatay. Hindi na tayo natatakot na sumunod sa Kanya. Kasi alam natin, tayo ay tinalaganan para kay Kristo. Ganyan talaga ang true discipleship. Kaya purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid, magpatuloy po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. At patuloy natin gawin ang lahat sa kapurihan ng ating Panginoon Jesus. Hindi natin. Kaya nga, dito po tayo magtatapos. At ngayon naman, tayo dadako sa Wednesday reflection. God's morning, mga kapatid. Dito po sa ating pag-aralan, sinasabi po ng talata na kung susundin natin ang ating pananampalataya, baka kailangan nating iwanan ang ating mga plano o mga bagay na nakasanayan natin. Ito po ay yung dapat po naka-align yung ating mga plano sa plano ng ating Panginoon. Kung tayo po ay may plano, kailangan nating isangguni sa ating Panginoon at ipanalangin sapagkat ang Panginoon po ang magre-reveal kung ito man ay naaayon sa atin. At isama po natin sa ating mga plano ang ating kapwa, hindi yung mga pansarili. Layunin lang natin. Tinatawag po tayo na unahin ang Diyos higit sa lahat. Kapag pinili nating mamuhay
ng ayon sa ating pananampalataya. Kahit na mahirap, mas nakikita natin ang tunay na layunin ng Diyos para sa atin. Hindi ibig sabihin nito dapat tayong masaktan o ang ating sarili ay magpakabayani ng walang dahilan. Sa halip, hinihikaya tayo na maging mapagbigay at isipin ang kapakanan ng iba sa panahon ngayon kung saan madalas nating iniisip ang ating sarili. Ang turo ng ating Panginoon, ito ay isang hamon sapagkat turo po ng Panginoon ay ibigin mo ang iyong kapwa ng higit sa iyong sarili. Sapagkat ang tinitingnan po natin ang ating kapwa ang pinaglilingkuran natin ay ang ating Panginoon. Mas magaan po sa ating kalooban na maglingkod kung ang Panginoon ang ating iniisip. Image of God. Kung tinitingnan po natin ang ating kapwa na image ng ating Panginoon ang ating pinaglilingkuran o ang ating Panginoon ang ating pinaglilingkuran, ay magaan po sa ating pakiramdam sapagkat kung iisipin po natin ang makasariling bagay na bakit ko siya tutulungan, wala nga rin ako. Yung po kasing minsan kasi yung ating pagtulong iniisip natin sa pera lang. Hindi naman po sa pera lang natin tulungan ang ating kapwa. Sa pagbabahagi rin po ng salita ng ating Panginoon. Napaka-importante po niyan kapag po natutunan ng isang tao ang salita ng ating Panginoon, matututo din po siyang manaliksik sa ating Panginoon, matututo siyang magdasal, magbasa ng Biblia, at kung ano man po ang pinagdadaanan ng taong yon, ay doon din po niya makikita sa Biblia ang kasagutan. Sapagkat ang gusto po ng Panginoon ay unahin natin siya, hindi yung sarili nating mga plano. Kaya dapat po nating unahin ng ating Panginoon, maglaan tayo ng oras. Sa pagising pa lang natin sa umaga, manalangin na tayo. Panalangin natin kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin na gawin natin ngayong maghapon sa ating trabaho, sa lahat ng ating gagawin. Isipin natin ang ating Panginoon ang ating pinaglilingkuran at tayo po ay ma-align sa kanyang plano. So yun lang po, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Amen. Praise God. Purihin natin Panginoon Diyos. At yun naman tayo po'y dadako sa ating pag-acknowledge sa ating mga kasama online. At yan. Yan. Pinangunahan po tayo ng ating kapatid mula sa Bulaking Chao, ang ating tatay Kuya Chris. Yan. Yan, kasama po natin diyan sa Bulaking Chao. Siyempre, kung nakasama nandiyan si Kuya Chris, nandiyan din ang ating Marta, ang kanyang may bahay. At pagbatiin na natin ang buong angkan ng mag-asawang ito ni Nanay Marta at ni Tatay Chris. Mula po sa Benaluz, Malasmas, Silang, Artillaga family. Yan. God's morning po sa inyo dyan, Kuya Chris at Ate Marta. Yan. At sinundan siyempre ng aming mabait na pastora. Yan. Mula po sa Andal Artillaga family, kasama po natin yan sa pamumuno ni Pastora Pe. Yan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo at sa inyong mga anak. Kila Malu, Michelle at Abby at sa inyong mga manugang, kay Mark. At ganun din sa inyong mga apo. Yan. Sa inyong lahat yan. Yan. At sinundan din po tayo mula po sa Villa Escudero. Kasama po natin ang Patual family. Yan, si Naivini Patual. Yan. At kasama po natin yan. At pagbati natin sa inyong mga anak, inyong mga apo, sa inyong mga manugang. Yan, diyan sa Villa Escudero. Yan. At sinundan po yan ating kapatid from Makati City. Kasama po natin ang Rianzanes family po. Yan, ang napamumuna po ni Sister Babes at siyempre ng Kuya Ramil at ng kanilang mga anak. Isang mapagpalang umaga po dyan sa Makati City. Yan. At kasama rin po natin siyempre ang aming kumare
Yan, ang Azucena Tanyo family kasama natin. Siyempre, sa pamilya ng aming kumparing Arthur at Carmelie, no? Kasama natin. Siyempre, ang kanilang mga anak, si Pau, si Julene, at siyempre ang aming inaanak din, ano, na si Tyrone at si Janessa. Yan, isang mapagpalang umaga po dyan sa Barangay Concepcion sa Pablo City, Carmelite. Yan. Diyan po sa may Carmelite. At syempre kasama rin natin ang aking magandang nanay sa Santa Rosa, Laguna. At pagbati natin sa buong Gitgano Mercado family, no? Yan. At sino pa? Yan, kasama rin natin from Cavite at Candelaria, Quezon, ang Mandigma family at Castillo Mandigma family. Kasama natin yan sa pamumunan ni Bernard at ni Daisy Mandigma. Yan. At kasama rin po natin ngayong araw na ito ang Arocena family na lagi rin natin kasama. Yan. Kasama natin si Nanay Edna Arocena. Yan, isang mapagpalang umaga po. Yan. Okay. Yan. Good morning. Sino pa ba? Yan, kasama rin po natin ang Dalangin family yan sa pamumunan ni Ate Lisel at pagbati na rin natin kay Kuya Hector at sa inyong mga anak at sa inyong lahat dyan sa Villa Escudero. Yan. Okay. Kagalingan ni Irene Arteliaga. Amen. Yan. Yan. Sino pa po ba? Yan. At from Lumban, Laguna, kasama rin po natin ang Mandigma family. Yan. Kasama po natin si Wilma, no, Mandigma. At regard sa lahat ng mga mananahi dyan sa Lumban, no, manananahi ng barong, sana all. Okay, sige, papatahi ako dyan sa inyo. Yan. At best regards sa lahat. At this morning, Kuya Bill. Sino ito si Kuya Bill? Parang, okay. Good morning sa iyo, Kuya Bill. Yan. Yan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo at welcome po. Yan. Sabi dito ni Sister Babe, masaya ang ating Panginoon kapag tayo tumutulong. Pero di po basihan ang pagtulong para maligtas tayo. Lalo na kung ang ginagawang pagtulong lamang ay pakitang tao lamang. Amen. Dito ito di ito makapagliligtas. Saan ito? Wala. Sa atin dahil tumitingin ang ating Panginoon sa kabutihan ng ating puso. Amen. Nakikita niya kung ang pagtulong natin ay panlabas lamang para lang mapuri tayo at makakita sa ginagawa natin. Pero ang totoong pagtulong ay pinaparamdam ang pagmamahal at pinabahagi ang Word of God. Amen to that. Praise God sa buhay mo. Sister Rian Sares, no? Yan. Sister Babes, no? Rian Sares. At yan. Happy birthday pala ng Kuya Ramil. Isang pagbati, no? Isang happy birthday, Kuya Ramil. Rian Sares, no? Diyan sa Makati. Pag-pray din natin, no? Isang kagalakan, no? Na minsan bibisita kami dyan sa inyo. Oo nga no? Galing kami dyan ka. Kaya kausap ko nga rin, dapat may meet din sila, di ba? Pero anyway, so, praise God. Sakto celebration sana, no? Sayang, no? Yan, at yan, kasama rin natin, yan, si ang aming kapatid, no? At we are so happy na nagsa-church na kayo. At isang kagalakan, no? Mula po sa Biray Perez family, no? Kasama natin si Sister Grace, isang kagalakan na makita na nag-church, no? Yan, praise God sa buhay ninyo mga kapatid. At syempre, best regards dyan kay Brother Mike, syempre kay Ellie, kay Miko, kay Ellie, no? Syempre sa mga babies natin dyan kay Dion, at syempre sa aking inaanak na si Butchay. Cute na si Butchay. Yan. At syempre, yan, regards din sa aking pinsan from Mendez, no? Mendez, dyan sa Tagaytay, ano, isang mapagpalang umaga, no? Isang kagalakan na makita ko ang aking pinsan nito. At regards sa Getgano, Piher family, diyan sa buong mundo, no? At saka diyan sa, syempre diyan sa Mendez, no?
Yan, isang kagalakan at magandang umaga sa inyo dyan. No? Siyempre, pagbati natin kay Pinsan Nico, sa inyong mga anak, at sa lahat ng nandyan. No? At siyempre, kasama rin natin from Bacolod City ang aking Kuya George Pios. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Kuya. Hopefully ay makapunta kami dyan sa Bacolod. No? By God's grace. Tatawagan kita pag kami ay papunta na dyan. Kailan kaya yun? Okay. So, that's all. Yan. At purihin natin, Panginoon Diyos, mga kapatid. Tayo po ay patuloy na yan, napindot ko. Yan. At sa araw na ito, tayo po ay mananalangin at sa ating pagtatapos. Nawa, tayo po ay napagpala po ng salitang ito. At nawa, tayo po ay patuloy na nabigyan ng paalala na what is the price of purpose na buhay natin. No? Katulad ng ating talata nito sa Mark 8, verse 35. Huwag po tayo magbase sa ginagawa natin. Pagbasihan po natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. At then po tayo magtatapos, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, Banal na Espiritu na siyang tunay na nagturo sa amin at umipo sa aming buhay. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, kami po ay muli dumudulog at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, panggisingin ang aming puso sa lahat ng purpose na nasa aming harapan na kumisan ay hindi namin binibigyan ng halaga at kumisan ay nagkakaroon pa kami ng question sa mga bagay na nangyayari sa aming buhay. Patuloy, Panginoon, na ang lahat ng bagay sa aming buhay ay may layunin at purpose na nanggaling sa iyo. Ituon mo po ang aming kaisipan at puso patungkol sa bawat purpose ng buhay namin ito. Alam po namin, Panginoon, at na ikaw yung Diyos na hindi magkukulang sa isip namin, sa aming pagkilos, Lord, at sa lahat ng aming ginagawa. Kaya layunin namin, Panginoon, na sa aming pong pag-aaral na ito, na ito po ay tumimo sa aming mga isipan at puso upang magawa namin ang tunay na layunin mo sa buhay ng bawat isa. At patuloy, Panginoon, na mangibabaw ang iyong paghahari sa aming buhay at sa mundo ito. Kaya nga, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil binigyan mo kami ulit ng tamang pagising, O Lord, na gisingin ang mga natutulog naming pag-uugali, kung paano namin tingnan ang aming kapwa, kung paano namin tingnan ang sitwasyon. Lord, tinutuon mo kami, Panginoon, na ang lahat ng ito ay nakatuon sa iyo at hindi lingid, O Lord, sa iyong kabutihan. Kaya nga, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at patuloy na nagpupuri. Gawin niyo lang po, Panginoon, ang mga bagay na ninanais mo po sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, na matutunan namin ang mga itinuro mong ito at ibinunyag sa amin sa araw na ito. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin isinusulit ang lahat ng ito at isinusurrender ang aming buhay, sa aming pag-iisip, sa aming gagawin, sa aming pananalita. Ikaw po, Panginoon, ang masunod. Kaya, Panginoon, muli, maraming salamat sa mga aral aming natutunan. We acknowledge, Lord, na ikaw yung banal na Espiritu na siyang tunay na nagtuturo at nangungusap sa bawat salita na aming nabitawan. Kami salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay magamit ng iyong banal na Espiritu upang may bahagi ang salitang ito. Kaya, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. At dalangin din po namin, Panginoon, na sa araw na ito, pagpalain mo po, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Ramiro, Lord, at kanyang buong pamilya. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy niyo po siyang gabayan at ipagkaloob anumang ninanais na kanyang puso, Panginoon, na naayon sa iyong kalooban. Pagkalooban mo siya, Panginoon, ng higit pa, Panginoon, sa kanilang inaasahan. O Lord, na kaya nilang sambitin o kaya nilang isipin na ito ay nagpapahayag, Panginoon, kung gaano mo sila kamahal. Kaya, Panginoon, sa buhay ng aming Kuya Ramiro, Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang buhay at ang kanyang buong pamilya, O Lord. Sa mag-asawang ito, kay Sister Babes at kay Brother Ramil at sa kanilang mga anak, O Lord, tunay na sila ay pinagpala mo upang maging pagpapala sa nakararaan. Kaya, Panginoon, sa iyo po ang papuri at pasalamat sa buhay ng mag-asawang ito. At sa bawat isa na ngayon po ay may kaarawan at ngayon po ay may dumaranas ng sakit,
at o anumang pinagdaranasan sa mga oras na ito. At from the moment, Lord, na nakinig sila, Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na ibinigay mo na rin po, Panginoon, ang katugunan at purpose sa buhay nila. Na katulad ng pagkarinig ng iyong bawat salita, sabi nga po, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salita na napapakinggan nila. Kaya, Panginoon, naniniwala kami from the moment, Lord, na marinig nila ang iyong salita, ang iyong pagpapala. Sila po ay pinagaling mo na, sila po ay pinagpala mo na, and you provide everything to them. Dito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Cristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is died. Christ is died. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come. Christ will come again. And together, And together we are for for Christ. Christ. Again, God's morning, everyone. At mga kapatid, mamaya sa aming mga kapatid na ma-attend ng Bible study, tuloy po ang Bible study natin. At ang host natin mamaya ay si Sister Catherine. Tama? Sister Catherine. No, yan po. Pa-message na lamang po. At God's morning.